nagsimula ang, hindi pa noon Gat-uban, nang magsimula ang tourism, 2003, si Miss Annie Calleja ay nagbukas ng tourism. Siyempre, magbibigay ng pasinaya. Nagpagawa sila ng yung lala sa bote, yun ang naging simula yung lala sa bote. Yun ang aming simula sa Gat-uban. Ang sistema, ang proseso ng paglalala o paghahanap buhay tungkol sa paglalala dito sa Mauban ay minantain namin yung tradisyonal na ginagawa ito sa bahay. Meron nga nagsasabi na bakit di ka maglagay ng isang lugar para sama-sama sila at may oras naglalala. Palagay ko mas magiging effective sila kung yung tradisyonal na paraan ang gagawin. So ang ginagawa namin, binibigay namin sa kanila yung order, sa bahay ginagawa, dinadala dito sa office at dito namin tinitingnan yung quality and then titingnan namin kung ready na for selling. At ang ginawa ng local government unit ng Mauban, naglagay ng Product Development Center. At yung Product Development Center na yun, doon nadadala yung mga produkto nila. Tinutulungan namin silang mag-market, doon napopromote. At ang totoo niyan, kung mayroon na kaming pambayad na right away, babayaran na sila. Kami na lamang ang maglalagay doon sa tindahan para mabenta. Ang long-term goal ng association ay magpatuloy ito na isang hanapbuhay sa mga kababaihan at maging isang makilala din ang aming mga kabataan bilang isang sining na dapat naming pahalagahan. Mahalaga. Dahil unang-una minana namin ito. Ito yung dito pati ako nagkaroon ng nakarating sa iba't ibang lugar. Dito ako nakaranas sumakay ng eroplano na hindi mo inaasahan na basta mo na lang tinitingala sa langit, aban pala masasakyan mo nang hindi ka namang gumastos kahit 5, ikaw pang binayadan. Nakakarating ka sa ibang bayan, pag-uwi mo dami mong pera. Kaya mahalaga sa akin ito. Tapos nga pagdating mo sa welcome, madam. Aba, naging madam na pati ako dito. Dati man ako dito sa amin kala mo lamang ako'y alila, ako'y katulong. Pagdating sa magte-training na, talaga namang sarap ng feeling what kami ay special ang dating. Babiro mo, ma'am ka na, Kaya halaga yan. Malaki ang pinagbago ng buhay ko dahil sa weaver. Kasi pagiging weaver ko malaki ang naibago dahil noon ay mahirap kung paano maraming mga bagay-bagay na hindi mo alam kung saan mo kukunin, lalo na ang pinansya. Pero nung maging weaver ako at naging miyembro ako ng Gat-uban weaver, ay natustusan nito kahit hindi sapat ay malaki ang nabago. Siguro ay ang pinakamalaki kong na-achieve sa pagiging weaver ko ay nakapagpatapos ako ng anak na kahit sabing high school lang, napatapos ko. Hindi kagaya nung nakaraan na siyempre may anak ko sa una, hindi na ko sila na pag-aral na maayos dahil wala naman akong ibang pagkakakitaan. Kaya na malaking pasasalamat ko na naging member ako ng Gat-uban weaver. Bali kumbaga yung parang inspirasyon ko sa paglalalang ito ay di nagsimula nga yun na makakuha ako ng training. Siyempre, maraming example doon ipinakikita. Ang sabi ko nga noon, ang magiging goal ko, magiging trainer din ako. Dahil parang sabi ko, hindi naman masama mainggit, basta gawin mo ng tama. Sabi ko, nakakatuwa sila sa mga Tia Evelyn, yung iba pa, na kumikita sila ng malaki. Siyempre, ako naman bago pa lang sa samahan nila sa Gat-uban weaver. Ay di, sabi ko, basta simula ngayon hanggang bago matapos ang 5 taon, magiging trainer din ako. Pero pagkalipas ng 2 taon, nakasama na nila ako sa pagiging trainer. At yung ibang mga trainer na mahinga, ako na pamapalit. Kaya sabi ko, unti-unti ko nang nakakamit yung sabi kong pangarap ko na maging trainer ako. At sa pamamagitan din ng pagiging weaver, napapag-aral ko ang mga anak ko, nabibigay ko yung kanilang mga pangangailangan sa school. Mantalang yung iba kong anak nagtigil, hindi ko maibigay yung mga project. Pero ngayon naibigay ko kahit mahirap,
kahit sabihin hindi sobra-sobra, ay nasapat yung aming pangangailangan. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko, lalo na kay Tita Ani, hindi niya kami pinabayaan.